Hi, my name is Cyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Cry and cry, Toto. Our vocabulary term is bellicose. Bellicose. Uy, bunganga mo, Toto. Grabing iyak mo. Di ba kayo nagtataka mga sombreros? Grabe ang desire ni Toto dito sa Big Dog. Ang bellicose mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalaraw natin sa mga taong nagpapakita talaga ng desire, ng paraan, ng dahilan para makipag-away. No? Gusto ko ito parating makipag-argue, makipag-away, mga trouble seeker, mga trouble finder. Ayaw po natin ng tropa na ganito, ng mga palaaway na mga tropa. Ang mga possible synonyms natin dito ay belligerent, pugnacious, kung napanood niyo yung vlog natin sa belligerent at saka pugnacious, warlike, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. The Sultan showed off in a bellicose tone as he stamped on the platform and squared up to his rival Toto. Bellicose. Sultan. Do you know the historical Sultan Kudarat? Speaking of Sultan Kudarat mga sombreros, doon po ako isinilang no, sa Isulan Sultan Kudarat. That's my birthplace. Tapos graduate man ako sa Tacloban City, Sultan Kudarat din. No? Share ko lang naman. Speaking of Sultan Kudarat mga sombreros, ang pangalang Sultan Kudarat o ang probinsyang Sultan Kudarat ay hango or mula sa pangalan ng dati nitong sultan or leader na si Sultan Kudarat or Muhammad Dipatuan Kudarat. Siya po ay hindi talaga nahuli ng kanyang mga kaaway until or kahit na siya ay malapit na ang mamatay. Ang bellicose mga sombreros ay mga taong naghahanap ng away, no, parating gusto ng away, mga palaaway, no, and it stops the spreading of the gospel, no. Yung mga nagre-reject sa gospel po ay isa rin sa mga taong nagsasabi na ayoko ng gospel, yung mga taong naghahanap parati ng away, mga warlike, no, mga talagang nagsisimula ng away, mga troublemaker, no, mga belligerent. Ganun po. Basahin po natin yung mga nagre-reject or nagsistop or parang pinipigilan nila ang paglaganap ng gospel. Sabi dito, 2 Corinthians 4:4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita, no, yung mga hindi naniniwala. Dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Matthew or Mateo 28:19-20, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin sila mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo or Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. This was Jesus Christ. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Wow. John 5:24, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, this was Jesus Christ, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan sa inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. So yung pag-reject natin mga sombreros sa Holy Bible or sa Word ng Panginoon, hindi lamang po yung ayaw ko niyan. Yun po yung mga tao din na walang panahon sa Diyos, no? It's one way of showing na you reject the gospel, you reject the Holy Bible, you reject the Word of God. That is why you don't want to listen, you don't want to read, you don't want to dig more or to learn more about the gospel. And that's one way of saying na ayaw ko sa salita ng Panginoon. That is why it's very important to read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba mga sombreros kung bakit hindi tayo nasasaktan kapag pinuputulan ng ating buhok? Ito ay dahil ang ating buhok po ay gawa sa keratin. Ang keratin mga sombreros ay mga patay na cells, no? Hindi natin nararamdaman kasi nga patay na, no? Parang manhid. Hindi, joke lang po. Yun po, so ang ating buhok po ay made of keratin. Kagaya po ng ating kuko na pag pinuputulan natin ay hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Kagaya ng sungay ng kalabaw, bagaman pag pinutol natin ang sungay ng kalabaw, hindi sila nasasaktan, pero pangit pa rin po kasi kulang na silang sungay. Hindi po ako barbero dito. Hindi po yung tunay na may-ari ng barbershop. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis. At sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Si Mr. Dictionary.
Si Kay Grampich, your kasombrerong grammar in speech. At sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masarap na nagigiyang lalo na faith of love at pagsulod na sa ating pag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 
sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Casombrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Toto's still crying for this big bug. Our vocabulary term is blithe. Ala, sige, iyak pa. Bunganga mo, Toto. Ang laki-laki, kita ng lang. Ang blithe, mga kasombreros, ay adjective. Ito po yung pagpapakita. Usually before noun po ito ginagamit yung blithe, mga kasombreros. Ito yung pagpapakita mo na wala kang ka-concern, wala kang kapaki-pakialam sa bagay na ginagawa mo. Parang ayaw natin ng ganito. Pero usually sometimes mga taong parang dead ma lang sa mga bashers, no? Para sa mga nega. Depende po siya sa mga scenarios o sa instances natin gagamitin o sa sentences natin gagamitin ng blithe. Ang mga possible synonyms po natin dito ay heedless, careless, untroubled, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Toto Alfonso is a rebellious teenager who was blithe about his failing grades. Blithe. Alfonso. Do you know Alfonso de Ocampo? Si Alfonso de Ocampo, mga kasombreros, ay isa sa 13 martir ng Cavite. Kung kaya, para bigyang pugay, ay pinangalan ng isa sa mga cities nito na 13 de Martires, Cavite. Si Alfonso de Ocampo, mga kasombreros, ay namatay or pinatay. Basahin natin about death, no? Philippians 2:8, nagpangbaba siya si Jesus at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Isaiah 53:12, dahil dito siya'y Jesus aking pararangalan, no? God will pararangalan or will reward or will honor or will exalt Jesus Christ kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang Jesus Christ ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang makasalanan or inako ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. So, ito mga sombreros, namatay siya para sa atin. So, it's our turn to love Him back. It's our turn to pay back, mga sombreros, sa araw-araw natin pamumuhay na sundin natin ang kanyang mga utos. We are not perfect. Kung kaya nga, we are clinging or we are always wanted to be in a perfect God, which is Jesus Christ. Kasi sasabi ng mga tao, gusto mo naman perfecto, ganyan, pabanal-banal pa. Pero yun nga, hindi tayo banal pa, hindi pa tayo perfecto, hindi tayo magiging perfecto. Kung kaya we are always looking for a perfect God, and that is Jesus Christ. That is the Holy God, the Heavenly Father na meron tayo, na gumawa ng langit at ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Wag po natin isipin na kapag nagbasa ka ng Biblia, talagang okay lang, no? Okay lang na sabihin nila, KJ yan kasi nagbabasa ng Biblia. So, okay lang, no? At the end, hindi po sila mag-judge sa atin, no? God will judge us. God will judge when we die, kahit na tayo po ay buhay pa, no? God will
will have His complete punishment sa mga taong nag-reject or ayaw po makinig at ayaw po maglaan ng panahon para sa kanyang salita. No? Kung kaya mahalaga po na we have to love Him back and have faith in Jesus Christ. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Atsyal or bell pepper may scientific name na Capsicum annum. Alam niyo ba mga sombrero sa botany, ang atsyal po ay considered as prutas at hindi gulay. Ito ay dahil sa kanyang bulaklak mismo na de-develop ang kanyang bunga, ang kanyang buto na eventually ay tinatanim para mag-reproduce. Pero niya, ang bottom line, pasimpusin natin, ang mga prutas gaya ng star apple, ng duhat, ng mangga, and so on, ay doon po na-develop ang kanilang bunga. No, from bulaklak. Doon po naluluto or nahihinog ang kanilang prutas na magiging buto mga sombreros. Pero yun nga, ang bottom line ay nagpapasalamat tayo, mapagulay, mapaprutas. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong nagagamit na atsyal. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis. At sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Si Mr. Dictionary. Si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech. At sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay magsalala ng giniyayang lalo na faith of love, patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!